Mga kababayan at mga mahal na kapatid, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman kay Epifanio Labrador. Pupuntusan lang natin yung mga naging pahayag ni Epifanio sa kanyang mga nakaraang video. At ang isa dito ay yung pagkuha niya ng pasaporte. Siyempre, kapag kumukuha naman tayo ng passport, para saan ba yun? Di po ba? Yun ay tungkol sa pag-alis ng bansa. Bueno, mamaya natin na hihimay-himayin yung tungkol po sa bagay na yan. Pero simulan na muna natin ang pagpuntos sa kanyang mga naunang pahayag bago yung sinasabi niyang pagkuha niya ng passport. Para bang nagbabalak atang tumakas itong taong ito dahil nga sa patong-patong na kaso na kinaharap niya po dito sa ating bansa. Bueno, simulan natin. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga binamahal ko mga kababayan. Ano bang oras na mapapanood po ninyo itong ating programa? Reaction mo, birado ko. Okay, lalo na sa ating mga kababayan sa abroad na talagang marami po tumatawag sa inyong lingkod at nagtatanong po sa mga bagay-bagay po na gusto nilang malaman. Salamat po sa inyong concern at sa inyong mga panalangin, mga minamahal ko mga kababayan. At alam niyo ba, ako po natutuwa sapagkat sa kabila po lang lahat ng paninira po ng malademonyong reliyon ng Iglesia ni Manalo na Diablo, mas lalo pong tumitindi at dumarami po ang supporters at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam mo talagang itong taong ito nagbubulaan no? Nakita niya yung mind conditioning niya kung paano niya inuuto yung kanyang mga taga-panood, taga-subaybay sa channel niya. Pinapatanggap niya talaga na habang sinisiraan tayo ng Iglesia ni Cristo, lalo tayong lumalakas sa channel natin, mas maraming sumusuporta daw sa kanya. Kaya sabi pa nga, Iglesia daw tayo ng Diablo. Ang akin naman, sino ngayon ang naninira? Di po ba? Sino ngayon ang naninira? Epifanio. Kami ba talaga na may matibay na mga ebidensyang pinakita na sa aming YouTube channel, sa mga kapatid na bumuelta sa iyo, nakalong-kalong ang mga batayan at ebidensya laban sa pinagagagawa mong kalokohan? O ikaw na puro lang ngaw-ngaw mula nung umpisa hanggang sa kasalukuyang ito, nag-iba ka na nga ng content kung tutusin, wala ka pa rin naipakitang ebidensya tungkol sa mga paratang mo sa Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin mo ngayon habang sinisiraan ka namin, lalo kang lumalakas? Papaanong lumalakas ang channel mo? Nung ni-review ko yung YouTube channel niya, mga kapatid, mga kababayan, pabagsak na naman yung views niya. Bumabalik na naman sa dati yung engagement ng kanyang channel. Alam nyo, kung papansinin nyo, itong YouTube channel ni Epifanio Labrador, hindi pa niya tinatalakay yung tungkol sa Iglesia ni Cristo, bumabanat pa siya sa mga politiko, talagang napakahina ng views. Talagang 3,000 lang, 5,000 lang, swertihan na kung maka 19,000, tsamba na kung maka 100,000. Pero simula nung binanatan niya ang Iglesia ni Cristo, doon niya nakita na pwedeng pagkakitaan nito. Bakit? Yung unang bugso ng content niya, sa pagbatikos niya sa atin, sa pagmumura at pagpaparatang niya sa atin, talagang umabot ng 100,000 yun. Hanggang sa inabuso na niya. Baka ilang beses na siyang nag-content, di po ba? Talagang ginatasan niya ang Iglesia. Nung papaunti na ng papaunti yung nanonood na yung content niya tungkol sa Iglesia, siguro itong si Loco na-realize, humihina na ang tungkol sa Iglesia. Magpapalit na nga ako ng content. Ayun, nagpalit nga. Ano nangyari? Di talagang lalong bumagsak. Di po ba? Tapos sasabihin niya, lalong dumadami daw yung sumusuporta at tumatangkilik sa kanya. Kung totoo yun, bakit hindi makita doon sa mga nanonood sa'yo? Kung talagang lalo kang lumalakas, hindi ba dapat lalong dumadami yung manonood sa'yo, Epifanio Labrading? Kaso hindi Talagang doon pa lang makikita mo na salungatan. Diba? Kung ano yung sinasabi ni Epifanio, kaiba yun doon sa nangyayari. Kaya kapag ka magsasalita siya ng laban sa Iglesia, talagang hindi mo dapat paniwalaan Kung ano yung mga kasiraan na sinasabi niya, kaiba yun yung katotohanan nun tungkol sa Iglesia ni Cristo. Di po ba? Yan ang tatak Epifanio Labrador. Walang kredibilidad, walang batayan, puro kuro-kuro, kaya pati buhay niya nabubuhay na sa imahinasyon niya, sa gawa-gawa niyang kwento dahil nga sa miserable na ang kanyang estado sa mundong ito. Tuloy natin. Sa totoo lang, napakabigat po talagang kalabanin ang Iglesia ng Diablo. Dahil Diablo yan
Diba? Napakabigat. Lalong-lalo na't meron silang mga armas. Isos. May pera sila, may impluwensya sila, lahat na sa kanila na. Makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng mga panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, nakita niyo yung kasinungalingan ng taong ito. 'Di ba? Sabi niya, talagang napakabigat na kakalabanin ng Iglesia ni Cristo Pero nung una niyang babatikos tayo, sinasabi niya na baliwala daw tayo sa kanya, walang-wala daw, tayo daw yung natatakot sa kanya, tayong mga ika-anib sa Iglesia ni Cristo daw, yung natatakot at nanginginig na kay Supremo Epifanio. Ngayon, siya na yung nabibigatan. Nakikita ninyo kung paano niya dinedebate ang sarili niyang mga pahayag, kung paano niya sinusupot yung sarili niyang mga pinagsasasabi. Sabi ko nga kung may debate lang, Epi versus Labri, siya rin yun, di po ba? Siya na yung nakikipagdebate, siya pa yung moderator, siya rin yung audience doon. Di ba? Kung baga debate niya Bakit? Salungat yung pinagsasabi ng taong ito Kesyo tayo raw yung maermas, tayo raw yung ma-impluwensya at mapera, tayo daw yung malakas magbanta. Ang akin naman, kung totoo yan, tingnan natin. Sino kaya ang malakas magbanta dito at talagang nagpapakita pa ng armas sa social media? Ito. Epi, kung nanonood ka man baka hindi mo na natatandaan itong content mo sapagkat ito'y ilang panahon na ang nagdaan. Panoorin mo kung paano ka nagsisiga-sigaan. Makikita sa screen yan. Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung lasing pa ata. Ipuputok ko kay Mayagma pati sa'yo, pati lasing na kay pa Tanasan. Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Yun, Eto, marami itong tinumba. Pangas, ha? Baka pag 50 ka, bata. Yun, ha? Kaya, Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Pretz, pakinggan nyo. pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. Bayaran. Bayaran. Yan ang tatak kay Epifanio Labrador. Sa mga kababayan namin na nagtatanggol sa taong ito, yan ang supremo ninyo, bayaran. Bayaran daw siya ng 1 milyon, itutumba daw yung mga Tebes. Di po ba? Yan ba ang paniniwalaan ninyo, Pilipinas? Isang taong nakulong, sabi niya yun sa nakaraang video niya, nakulong daw siya kasi nakapatay siya. Ngayon nagpapabayad pa, 1 milyon pa. Aba, kung ako naman doon sa pinapakiusapan niyang magbayad sa kanya, sino ka para bayaran ka ng 1 milyon? Baka nga hindi ka pa makatama sa pagbaril mo, di ba? Pero nakita ninyo kung sino ang malakas magbanta, kung sino ang may armas na sinasabi niya. Kaya pansinin ninyo nung una pa lang, mga kababayan, mga kapatid, kung ano yung pinaparatang niya sa Iglesia ni Cristo, sa kanya nakikita yun. Kung ano yung mga binibintang niya sa atin sa kapatiran, sa kanya nangyayari yun. At sa kanya talagang lumulutang yung mga ebidensya ng mga pinagagagawa niyang kalokohan. Di po ba? Yan ang tatak Epifanio Labrador. Miserable na buhay, kaya ang utak hindi na niya mawari kung anong paniniwalaan niya, kung sino ba talaga siya. Pati sarili niyang pagkatao, hindi niya na alam kung sino ba talaga siya. Kung siya ba ay nagtuturo ng martial arts, kung siya ba ay mabuting tao, kung siya ba ay bayaran, kung siya ba ay totoong kay Kristo. Hindi Hindi niya na alam. Minsan banal. 'Di ba? Minsan makasalanan. Yan ang pagkataong pinapakita niya sa social media Minsan mabuti. Ngayon naman, bayaran. Minsan natulong. Noong nakaraan, nakapatay, nakulong. Ano ba naman yan? Mix and match ka ba, Epifanio? Pwede kang mix and match, Kaso pagka mix and match ka, nakakadiri ka. Hindi kita, kumbaga dun sa isang fast food chain, hindi na para kainin. Kahit pamura yung mix and match, hindi na para, nakakadiri. Nakakasuka. Bakit? Hindi alam. Wala kang tiyak na pagkakakilanlan sa mundong ito na pati pagkatao mo, kine-question ka na. Yan ang delikado kapag ang buhay miserable tas hindi ka pa nagtino. Yan ang kahinatnan mo, diba? Tuloy.
panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin nyo po si Epifanio Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, kahit anong pang gawin ninyo, hindi po titigil si Epifanio Labrador. Sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Sinungaling. Isang kulto po ang reliyon na to. Makikita. Sinungaling, kahit daw Google tanungin. Nung sinearch ko yung Iglesia ni Cristo, Church of Christ sa Google, ang lumabas, church nakalagay, hindi kulto. Yan ang katunayan dun sa mga nauuto ni Epifanio kapag hindi kayo naghanap ng ebidensya. Nadadala lang kayo, madali kayong madala sa salita. Pero kapag hiningan mo na ng ebidensya, hiningan mo na ng patotoo, wala nang mailalabas. Kung totoo yung sinabi niya na pati raw Google, kulto raw ang binabansag sa Iglesia ni Cristo, bakit church ang lumabas? Tapos sabi, paninira daw yung mga sinasabi natin sa kanya na kesyo may order of arrest daw siya. Magsisinungaling ba naman yung presiding judge na pumirma dito ng apelido ay Trosio, Chongson Trosio? Di sana nung kumalat itong order of arrest na kung saan siya yung nakapangalan dyan sa order of arrest at siya nakalagda, di ba dapat kung walang katotohanan yung sinasabi niya, yung sinasabing order of arrest na sinasabi ni Epifanio yung walang katotohanan, di sana umalma na sa social media itong Chongson Trosio na presiding judge na pumirma sa kanyang order of arrest. Di sana nag-post na yun na ako po yung presiding judge na nakapirma dyan pero walang katotohanan po yan. Kaso wala walang umalma Bakit? Katunayan lamang na talaga nasa record, itong order of arrest na nakuha namin mismong sa otoridad ito nanggaling. May criminal case number ito. Nasa Regional Trial Court Branch 40 sa Silay City ito. At ito'y nasa Negros Occidental nga. Talagang nagtatali doon sa impormasyon tungkol dito kay Epifanio Labrador na ang first name ay Richard. Si Richard. Ayoko basahin na maayos yung buhay kasi niya hindi maayos tapos sasabihin mo kami pananinira. May batayan may ebidensya di ba? Yan ba yung inirarasyon mo sa mga naniniwala sa iyo, Epifanio? Kasinungalingan. Bagay na walang katotohanan na gusto mo rin silang isama sa imahinasyon mo. Ayun. Sa bagay, kapag naman kauri mo yung level ng pangunawa, talagang kayo lang magkakaintindihan. Pare-parehong makikitid, ika nga, di ba? Kumbaga kapag nakisama yung makikitid sa malawak ang pangunawa, talagang hindi nyo matatanggap, hindi nyo matatake. Kasi masyadong malawak yung pangunawa. Samantalang sa panig mo, Epifanio, sa iglesia mo, ganito lang. Baka yung ganyan pilit pa yan. Di ba? Yan na yung pinaka-maximize niya, di ba? Wala Sasabihin mo kami pa naninira, ikaw ang naninira. Dahil nung una pa lang, wala ka nang ipinakitang matibay na batayan at ebidensya. Tuloy. Tanya naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Bakit po? Bumaba nga views mo? Mismo po doon sa message po. Doon po sa mga message na ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo. Sus, naka-filtered nga comment section kaya mo? Nagulat. Maraming natuwa at sa pamamagitan ng ating pagbati ko sa kanila ay lumitaw ang katotohanan. Doon pa lang sa mga nila, message pa lang nila sa kanila pa lang mga pagbabanta, sa kanilang pag-aano pa lang talagang mababasa mo na malademonyo. Marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin. Nababasa nila yung mga comment ng iglesia ni Manalo na malademonyo talaga. Talagang masasabi nila. Marami po nagsabi na kami man ay natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo. Talagang masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa at mga, alam niyo na at iba pa. Hindi niya alam sasabihin niya. Etong si Epifanio, halat ng taga-bundok Di po ba? Halat ng taga-bundok. Sasabihin niya may mga nagko-comment daw sa kanya na pinagbabantaan siya.
Pero paano ka nakakasiguro na iglesia yon? Na iglesia ni Cristo yung nag-comment? Hindi mo ba alam na may tinatawag na poser noon pa Epifanio? Syempre hindi mo alam yan. Hindi ka naman kasi, sabi ko nga, yung kaalaman mo, ganito lang, pati pang unawa mo. Hindi mo alam yung poser, di ba? May mga nagpapanggap na iglesia ni Cristo na account kahit hindi naman. Tapos magko-comment sa'yo na, mga kapatid, ipapatay na yan. Total, ganito naman ugali talaga natin sa iglesia, di ba? Ipapatay na yan. Pero nag-comment nun, hindi naman talaga iglesia ni Cristo. Ay ngayon, yung sinasabi mo na pinagbabantaan ka, malamang sa malamang yun. Yung mga taong gusto ring masira ang imahe ng iglesia ni Cristo na ikaw na nga yung ginagamit na kasangkapan at ikaw ang ginagawang sa pamamagitan mo para masira ang imahe ng iglesia ni Cristo sa madla. O ngayon, 'di ba? Ano nangyari? Sinisiraan mo kami. Na kesyo ang mga iglesia ni Cristo pinagbabantaan ako sa comment section. Ayun. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Huwag kang magbibigay ng idea sa pamamagitan ng mga gawa-gawa mong kwento. Kesyo sinasabi mo na ang iglesia ni Cristo, kunwari, dadaanin ka sa legal niyan. Pero kapag ka nahuli ka na, kapag ka nasa kamay ka na ng otoridad, tsaka ka ipapatumba niyan. Baka mamaya, Epifanio, matumba ka talaga. Pero ang magpapatumba sa iyo, hindi ka anib sa iglesia ni Cristo, kundi yung mga taong may galit sa iglesia ni Cristo ang magpapatumba sa iyo para sa amin ang sisi mapunta. Para mabaling sa amin yung sisi. Naiisipin syempre ng tao, nagmumura sa iglesia ni Cristo yan. Niyurakan niya ng kapatiran, pati ang pamamahala nila, kaya malamang iglesia ni Cristo nagpatumba dyan. Kundi ka ba naman nag-iisip? Di ba? Kaya yung pinagsasabi mo, ikaw rin mismo ang nalalagay sa alanganin eh. Kaya nga sabi namin sa'yo, kami awang-awa sa'yo, Epifanio. Kaya nga sabi namin din sa'yo, kung ako sa'yo, sumuko ka na lang, harapin mo yung mga kaso mo, hindi lang sa iglesia ni Cristo, kundi pati doon sa mga estudyante mo, tas magbagong buhay ka. Mali mo, maabsuelto ka. Kaso nga lang, sa dinami-rami nga ng sabi mo kanina, 'di ba, nasa pang 50 na halos yung natumba ng baril mo. Ewan ko lang kung kahit magbagong buhay ka, kung walang babalik sa'yo, kung hindi ka babalikan ng mga nagrabyado mo. Hindi na namin kasalanan yun. Sabi ko nga, kung ano yung itinanim mo, aanihin mo yun. Kaya kung ano yung bunga ng kalokohang ginawa mo, wala tayong magagawa. Kung hindi mo mahaharap yun, tapos talagang tinuluyan ka pa rin, nasa sayo rin yun. Diba? Tuloy natin. Iglesia daw ni Cristo, ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero mga iglesia pala ng dyablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na, ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow talaga. Diba? Yung fake news na sinasabi niya na tinadtad na raw, pinasok na raw siya sa bahay, hindi naman sa iglesia ni Cristo nagmula yun eh. May mga vlogger na nag-react doon sa ganung balita. Pero yung mga fake news na yun, galing sa hindi iglesia ni Cristo yun. Na mga tao nga na gustong sirain ng imahe ng iglesia ni Cristo para sabihin kami yung nagpapakalat ng fake news. Pero ang totoo, hindi sa amin nanggaling yun. Kung nag-react man kami doon, kung ginawan man ng mga kapatid namin ng mga reaction yun, diba? Yun ay reaction nila. Pero yung nagpasimula ng fake news na noon, alam mo yung sinasabi mong 2 million rewards na ikaw ay ng molestya ng minor de edad? Hindi naman din sa iglesia ni Cristo yun eh. Natuntun kung sino ang talagang nagpakalat noon. Na-trace namin kung sino ang nagpakalat ng fake news na noon at kung sino gumawa noon. Hindi iglesia ni Cristo eh. Tapos sa amin mo binabaling ang sisi. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diba? Marami ring nakaantabay na mata sa'yo eh. Na talagang gagamitin ka para masiraan lang ang iglesia ni Cristo. Inilagay mo lang ang sarili mo sa alanganin, Epifanio. Diba? Pero yung qualified theft na no bail, yun ang totoo. Talagang may taong nagsampa ng kaso nun. Kaya wag mo gawing sinungaling. Yung mga naagrabyado mo, gusto mo, ikaw na yung gumawa ng masama, gusto mo ikaw pa mabuti sa huli. Wag naman ganun. Diba? Kakaawa naman eh. Tuloy. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko eh. Yun. Diba? Kumuha ng passport si Epi. Naks naman. Mga kapatid, ano ba to? Tatakas na ba ito? Ha? Dahil sa hindi na siya makapamuhay ng malaya sa Pilipinas, hindi na siya makababa ng syudad eh. Puro gubat na lang eh.
puro kabundukan na lang natatanaw natin eh. Mga kaibigan na nito doon, unggoy. Di ba? Kaya ang tingin ko dito, kaya kung ito man ito dalawa yung naiisip kong posibilidad eh. Una, kumuha ng passport yan, kung hindi man gagamitin bilang valid ID, kasi dito sa Pilipinas, yung passport ang kinukuha ng marami yan kahit naman di aalis eh. Pang valid ID lang eh. Pero yung pangalawa, di ba? Maaaring gagamitin na niya. Yan na yung tandaan na siya iaalis na ng bansa para tumakas kung makakatakas ka. Pangalawa naman, ginawa-gawa niya lang ito. Yung konteksto na nakakuha siya ng passport. Bakit niya ginawa-gawa? Para yung premise niya, para yun ang maging premise niya at ipalabas sa madla na papaisip sa madla, o nga paano makakakuha ng passport to kung may kaso ito? Ang tanong, may naipakita bang passport? Hindi wala man lang ginanon. Ito passport ko, ito picture ko. Wala eh. Baka nga kahit maglabas ito ng passport, baka pagdudahan pa ng marami sa atin ito. Bakit? Kung pinagawa niya lang sa recto yun. 'Di ba? Kumbaga, document forgery. Yan ang napapala kapag wala ng credibility ang isang tao. Kahit pasabihin mong maglabas ka ng ebidensya dyan, pagdududahan na pati yung ebidensyang ginawa mo. Kasi wala ka nang kredibilidad sa katawan. Wala nang nakikita ang tao sa'yo para paniwalaan ka pa. At yun ang masama doon, Epi. Pag nagkataong talagang nangailangan ka ng tulong, tapos walang naniwala na talaga sa'yo, ikaw rin ang, sabi ko nga, nilalagay mo lang sa alanganin ang sarili mo. May mas mabigat pa diyang sinabi, maliban sa passport eh. Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng ano? Diba? Anak naman ng teteng. Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa pag-ano, may tsuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko. Wala. Madali lang naman kasi gumawa ng kwento eh. Kahit ako, sabihin ko, tatay ko yung assistant ni Barack Obama. O di kaya sabihin ko, kaibigan ko yung secretary ni President Donald Trump ngayon. Madali kong sabihin yun, kahit gumawa ako ng kwento eh. Sabihin ko, nabili ko yung buwan. Ito yung certificate. Madali lang mga kababayan, mga kapatid. Kayo din, kaya nyo gawin yun eh. Yung gumawa ng kwento. Pero bilang isang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi natin gagawin yun sapagkat naturuan tayo na hindi tayo para gumawa ng mga ganyang bagay na hindi naman totoo. Hindi tayo para magpatotoo sa kasinungalingan. At lalong hindi dapat tayo panggalingan ng kasinungalingan. Diba? Kaya nga itong si Epi, palibas ay hindi natamnan ng aral, nakakaawa eh. Wala siguro nagpalaki na maayos sa kanya, kaya ganyan lumaki. Miserable ang buhay, iniwan pang araw ng pamilya. Dahil nga sa kung ano-ano pinagagawang kalokohan, talaga magiging ganyan buhay mo. Tignan nyo. Wala na siyang sariling pagkakakilanlan sa sarili niya kung sino ba talaga siya. At kung ano ba talaga yung landas na kanyang tinatahak. Sabi ko sa inyo, ito yung tao na nood ng action movie nung araw. Nung araw talaga, yung mga maangas doon talagang bumibira. Yung talagang depiction ng angas noon eh. Kaso yung angas niya, nadala niya hanggang sa panahong ito. Ang hindi niya alam, ang definition na ng tunay na maangas ngayon, natulong na, mapagpakumbaba na, nagawa na ng mabuti. Hindi na yung angas-angasan, papatayin kita, bibirahin kita, puro banta na. Tatang Epi, huli ka na. Kumbaga outdated ka na sa panahon. Baka kailangan mo nang magsuri-suri muna. Wag na kasi, tatigilan mo na kasi yung panonood ng kung ano-anong action movie. 'Di ba? Hindi ka naman si The King, Fernando po, idol, 'di ba? Hindi ka naman si Rudy Fernandez. Wala na yun. Hindi naman bagay sa mukha mo eh. Baka maging kontrabida ka lang kapag sumaba ka sa industriyang yan. Hindi ka magiging bida. Pwedeng assistant ng kontrabida, pwede pa. Yung tipong isang beses lang lalabas sa eksena. Ayun, pwede pa doon. Diba? Pero ang akin naman, nagmamatapang ka. Pero alam mo kung merong kaduda-duda, nasa isang aspeto ng pagkatao mo eh. Panoorin nyo ito mga kababayan, mga kapatid. May pinanood na ako sa inyo nakaraan na katulad nito eh. Kung may kending na naman eh, panoorin ninyo. Hoy Tebes, nasaan ka na? Ay! Ikaw ay hinahanap nila. Tao mo ay nagsitakas. Ay! Patay ka habang nahuli ka. Hoy Tebes, bumalik ka na. Ay! Taong bayan naghihintay sa'yo.
ang husgado at ang tulungan. Ayun! Para sa inyo, Unggoy talaga. bumalik ka na. May potensyal. Ang ampon mo nakahanda na. Taman. Kaya pala sa gubat nagtatatago to. May potensyal na maging unggoy. Pusang alaws. Rico, asan siya ng mga kapatid, mga kababayan? Ewan ko ba? Kahit i-delete pa ni Epipanyo yung video na yan, nakasave na sa atin yan. Nako, Epi. Nagdududa na talaga ako sa'yo. Ano, nakaraan, kung may kending-kending ka. Ngayon naman, nagmamalaunggoy na na baliko ang pagkatao. Ewan ko ba dito kung ano ba talaga to. Kaya sinabi ko sa inyo, diba, minsan mabait, minsan masama. May pagkakataon na tulong sa isang video niya, nakulong, diba? O eto ngayon, o matapang. Dito ngayon sa napanood natin, ay ay nako, epi. Magbagong buhay ka na habang may pagkakataon pa, habang may pag-asa pa. Ika nga, habang nabubuhay ka sa araw-araw at ginigising ka ng langit, pwede mo pag-isipan kung paano ka magbabagong buhay. Humingi ka ng tawad, di ba? Humingi ka ng tawad. Yun lang naman yun Malay mo, magsimula yung pagbabago sa buhay mo. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Manalangin ka pag nagbagong buhay ka na. Ganun lang yun. Di ba, mga kapatid, mga kababayan, napakasarap mamuhay ng matiwasay at payapa. Nang wala kang naagrabyado at wala kang pinapangambahan na merong magbabanta sa buhay mo, di ba? Sana panatilihin po natin, mga kapatid, yung ganyang uri ng pamumuhay sa atin, na kahit hindi naman tayo ganun ka yaman sa mundong ito, pero yung yaman sa matiwasay at kapayapaan ng pamumuhay na sa atin, panalo na tayo doon. Biyaya na yun sa araw-araw ng ating buhay. Yun lang po, mga kababayan, mga kapatid. Hanggang sa susunod, paalam.